Isang magandang umaga po sa ating lahat. Good morning! Sabihin natin sa katabi natin na miss kita. Amen. Kasi di ba isang linggo po bago tayo magkita-kita. Kaya namimiss po talaga natin ang isa't isa. Amen. Amen. Panalangin po natin ang mga nangangailangan po ng prayer, ng mga may sakit. So for the week po, wala pong magse-celebrate ng kanilang kaarawan. Sa susunod na linggo meron. Amen. So sige po, tayo po ay manalangin na kung handa na po tayong lahat na makinig ng salita ng Diyos. At salamat sa Panginoon sa lahat ng mga nagkaroon ng hindi magagandang pakiramdam. Kayo po ay naririto na ngayon. Amen. At kayo po ay pinagaling na ng ating Diyos. Hallelujah. Purihin ka, Panginoong Yesus. Maraming salamat po minsan pa. Ang araw na to ay para sa iyo. Tunay nga na nawa sa pamamagitan ng aming pag-aawitan, nawa nalugod ka kung paano ka namin sinamba sa pamamagitan po ng aming pag-aawit. At nawa, O Diyos, mas marami kami na nakapasok doon sa Holy of Holies, Panginoon. Nawa na natuwa ka kung paano ka namin sambahin at kung paano ka pa namin sasambahin hanggang mamaya. Patuloy na iniaalay namin sa iyo ang buong araw na to, O God. Tinataas namin sa iyo si Erica na may lagnat at ubo. Patuloy na dalangin po namin ang kagalingan para sa bata na to at lumayas na ang lagnat at ubo na yan sa kanilang tahanan. In Jesus' name, Lord God. Maging kay Nanay Eliam, salamat po at siya po ay okay na, nakalabasan ng ospital. We pray na lahat ng sistema ng kanyang katawan, lalo na po yung sugar, ay hindi na magtaas, bagkos manatili ito sa normal. In Jesus' name, Lord God. Ganon din si Ate Esther, Panginoon. Patuloy na tinataas namin sa iyo si Ate Esther. Kung paano siya po ay na-diagnose na positive siya sa cancer. God, walang imposible sa iyo. Walang mahirap sa iyo. Bibigay mo, Panginoon, ang kagalingan, O God. Kung ano man yung bukol na nariyan sa kanyang dibdib, mawawala po ito, matutunaw po ito sa pangalan mo, Panginoong Yesus. Ano man yung mga proseso na pagdadaanan niya at pinagdadaanan niya, Lord, palakasin mo yung physical na katawan niya, maging yung emotional niya, Panginoon, ang kanyang pag-iisip, ang buong katauhan niya, upang malampasan niya at managumpay siya sa bagay na to, O God. At lahat ng probisyon na kakailanganin niya ay sa iyo rin po namin iniluluhog, Panginoon. Hindi maiksi ang iyong kamay ukol sa bagay na to. Meron at meron kang gagawin at ibibigay sa bawat pangangailangan po niya, Panginoon. At sa bawat isa sa amin na narito, hindi man po namin maisa-isa na lahat ang aming mga panalangin sa iyo. Alam po namin, O Diyos, alam mo na ang laman ng aming puso, ng aming kaisipan. Kami po'y nagpapasalamat, Panginoon, sa buhay na meron kami ngayon. Hindi po perfecto ang buhay namin, pero salamat dahil nariyan ka. Palagi mo kaming minamahal, palagi mo po kaming tinatanggap, palagi mo po kaming niyayakap, Panginoong Yesus. Kaya maraming salamat po sa iyong papuri, parangal at pagdakila. In Jesus' name, Amen! Amen! Hallelujah! Amen! Noong unang linggo po, pinag-usapan po natin noong first week of the month of October 1, clothe yourself with our Lord Jesus Christ. Amen! Pangalawang linggo, noong nakaraang linggo, October 8, surrender your anguish to God. Pangatlong linggo, ngayon, October 15, buksan po natin ang ating mga Biblia sa Philippians chapter 1. Mahaba po yung babasahin natin. Philippians 1, verses 12 to 30. Pilipos po, ang ating pong pag-aaralan ngayon ay nasa Pilipos, Kabanata 1, talata 12 hanggang 30. Kung nakita na po natin, basahin po natin. Amen. Meron po itong subtitle, Si Kristo ang Buhay. Amen. Ibig kong malaman ninyo, mga kapatid, na ang nangyari sa akin ay nakatulong ng malaki sa ikalalaganap ng mabuting balita. Nalaman ng mga bantay sa palasyo at ng iba pang narito na ako'y nabilanggo dahil sa pagiging tagasunod ni Kristo. Ang karamihan sa mga kapatid ay lalong tumibay sa kanilang pananalig sa Panginoon. Hindi lamang iyon, lalo pang lumakas ang kanilang loob na ipangaral ang salita
salita. Verse 15. Totoo ngang ipinangangaral si Kristo ng ilan. Dahil saan? Dahil sa inggit at pakikipagtalo. Ngunit ang iba na may nangangaral na may tapat na hangarin. Pinangangaral nila si Kristo dahil sa pag-ibig, sapagkat alam nilang ako'y nabilanggo dahil sa pagtatanggol sa mabuting balita. Ang iba'y nangaral ng di tapat sa kalooban, kundi sa udyok ng masamang hangarin, sapagkat hangad nilang pasakitan ako samantalang nabibilanggo. Ngunit walang anuman sa akin ang lahat ng iyon. Kinagagala ko pa nga ang mga pangyayari. Ang mahalagay na ipangangaral si Kristo kahit sa anong paraan, tapat man o hindi ang hangarin ng nangangaral. Ang isa ko pang ikinagagala ay ang pag-asa na balang araw, muli akong makalalaya sa tulong ng Espiritu ni Jesucristo at ng inyong mga panalangin. Ang aking pinakananais at inaasahan ay huwag akong magkulang sa aking tungkulin, kundi magkaroon ako ng lakas ng loob sa lahat ng panahon upang sa mabuhay o sa mamatay, mabigyan ko ng karangalan si Kristo. Sapagkat para sa akin, si Kristo ang buhay at dahil dito'y pakinabang ang kamatayan. Ngunit kung sa pananatili kong buhay ay makagagawa ako ng mabubuting bagay, hindi ko malaman ngayon kung alin ang aking pipiliin sa dalawang hangarin. Ang ibig ko'y pumanaw na sa buhay na ito upang makapiling ni Kristo. Yamang ito ang lalong mabuti para sa akin. Sa kabilang dako, kung mananatili akong buhay ay makabubuti naman sa inyo. Dahil dito, natitiyak kong ako'y mananatili pang buhay at makakasama ninyo upang matulungan kayong makapagpatuloy na may kagalakan sa inyong pananalig sa Panginoon. Kung magkagayon, lalo ninyo akong may pagmamalaki at lalo ninyong pupurihin si Kristo Jesus. Verse 27. Kaya nga mga kapatid, pagsikapan ninyong mamuhay ayon sa mabuting balita tungkol kay Kristo. Sa gayon, makabalik man ako sa inyong piling o hindi, makatitiyak akong ako'y nananatili sa isang layunin at sama-samang ipinagtatanggol ang mabuting balita. Huwag kayong matakot sa inyong mga kaaway pagkat ito ang palatandaang sila ay mapapahamak at kayo'y ililigtas ng Diyos. Pinagkaloob niya sa inyo ang karapatang makapaglingkod kay Kristo, hindi lamang ang manalig sa Kanya, kundi ang magtiis din naman dahil sa Kanya. Last verse. Ngayon, kasama ko na kayo sa pakikibakang nakita ninyong ginawa ko noon at nababalitaan ninyong ginagawa ko hanggang ngayon. Salamat Panginoon sa mga salita mo na amin pong binasa ngayon. Banal na Espiritu, buksan mo ang kaisipan at puso ng bawat isa sa amin upang hindi lang namin ito matanggap, marinig, kung hindi amin pong sundin. In Jesus' name. Amen. Amen. So ito po ay ang Pilipos po ay isa sa isinulat ni Pablo. Amen. At nung sinulat po ni Pablo, itong Pilipos, siya po ay nakakulong sa Roma. He's in prison in Rome. No? Bakit siya nakakulong? Dahil sa kanyang relasyon sa ating Diyos. Bakit siya nakakulong? Dahil siya ay tagasunod ni Kristo. Noong panahon na yon hanggang ngayon, hindi naman kasalanan na ikaw ay maging tagasunod ni Kristo. Hindi rin kasalanan na magkaroon ka ng relasyon sa Diyos dahil yan nga po ang gusto natin na maibahagi din po natin sa iba. Tama po ba? Pero dahil marami ang nagagalit, marami ang kumukontra sa buhay ni Pablo, nung siya ay patuloy na nagbabahagi ng salita ng Diyos, alam naman na po natin kung sino-sino yung kinaharap ni Pablo, sino-sino yung kinausap niya, pati emperador ng Roma, kinausap niya dahil sa kanyang pagkakabilanggo, dahil sa kanyang pagtatanggol sa salita ng Diyos. Amen. Kung iisipin mo, ganun na yung nangyayari sa'yo, kung ikaw si Pablo, bakit ko pa ba ipagpapatuloy ito? Kung ako'y kinulong na din lamang. Wala naman akong mapapala. Katulad nito, napahamak pa ako, nakulong ako. Ang tanging ginawa ko lang ay magbahagi ng salita ng Diyos. Pero mababasa natin sa sulat ni Pablo na to. Ano sabi niya? Nagagalak siya. Sa lahat ng mga nakakulong, si Pablo yung nagagalak sa mga nangyayari. Kung tayo yung makukulong, syempre hindi ka magagalak. Tama po ba?
Hindi ka magagalak na maganap sa iyo ang mga bagay na to, pero si Pablo kabaliktaran. Bakit? Bakit ba kailangang ipangaral ang salita ng Diyos? Gaano po ba talaga kahalaga kay Pablo ang salita ng Diyos? Siguro marahil alam na natin ang sagot. Kung si Pablo ang tatanungin, sabi niya nga, si Kristo ang buhay ko. Kaya kapakinabangan sa Kanya kung siya man ay mamatay dahil kay Kristo. Ganon kahalaga kay Pablo ang salita ng Diyos. Ganon kaimportante kay Pablo ang makapagbahagi ng salita ng Diyos. Ganon kadesidido, kaporsigido si Pablo na maikalat ang mabuting balita ng Diyos. Kung ayon kay Pablo sa kanyang mga nararanasan, pag siya ang tatanungin mo, bakit mo ba yan ginagawa at gaano kahalaga sa iyo ang pangangaral ng salita ng Diyos, ito yung sagot na kahit siya'y nakakulong, hindi niya binali ang kanyang pananampalataya, bagko siya pa'y nagagala dahil sa mga nakikita niyang kaganapan kung saan tumibay ang pananampalataya ng kanyang mga kapatiran. Amen. Nabasa po natin yan. So, gaano kahalaga na sundin ang pangangaral, ang pagbabahagi ng salita ng Diyos? No? Mahalaga siya. Una, bakit? Ito hindi na ayon kay Pablo, kundi ayon na sa ating pag-aaral. Pero base sa inaral natin sa buhay ni Pablo, napakahalaga na maipangaral, maikalat ang salita ng Diyos. Bakit? Ito ay kautusan niya. Amen. Ito po ay commandment. Isa sa napakahalagang kautusan ng Diyos. Our greatest commission is to spread the word. Why? Because the word of God is life. Ang salita po ng Diyos ay buhay. Buhay na kailangan ng lahat ng tao. Buhay na kailangan natin lahat. Tama po ba? Kailangan natin ng buhay na to, ng buhay nito na galing sa Diyos. Bakit? Kapag ang Diyos ang nagbigay ng buhay, mawala man yung physical na katawan mo dito, may buhay ka pa rin sa piling ng Diyos. Kung magpapatuloy po tayo sa Diyos, yun ang tunay na buhay. Ganon yun kahalaga. At yun yung dapat isa sa mga pinagtutuunan natin ng pansin. Yun isa ito sa mga kautusan na dapat ating pong sinusunod. Ang tayo ay mangalat, magbahagi, mangaral ng salita ng Diyos. Amen. Dahil ang buhay ay salita. Itong buhay natin. Buhay natin mga mananampalataya. Ito po ang buhay natin. Ang salita ng Diyos. Di ba madalas sinishare ninyo, sinishare natin lahat pag tayo may kabigatan? Kung hindi lang ako mananampalataya, marahil ako'y bumigay na. Pero dahil sa tulong ng Diyos, hindi tayo bumibigay. Bakit? Patuloy tayong binibigyan ng Panginoon ng lakas at buhay. No? Nagpapatuloy tayo. Amen. Huwag mo sabihin ikaw lang yung nakakaranas ng hirap, pagdurusa, katulad ng inaral natin nung nakaraan, ang napakabigat na problema. Kahit noon, yung mga naging alagad ni Kristo, actually, mas matitindi nga yung naranasan ng mga to kumpara po sa atin ngayon. Amen. Pero, nagpatuloy sila sa pangangaral ng salita ng Diyos. Alam nyo, kaya siguro sila din po ay nagkahiwa-hiwalay. Dahil hinahunt sila, di ba? Tinutugis sila dahil sila yung gustong patayin talaga ng mga tao ng mga Romano lalo na. Kaya nagkahiwa-hiwalay sila. Kalooban ng Diyos, alam niyo kung bakit? Dahil nagkahiwa-hiwalay sila, mga alagad ng Diyos, kumalat ang salita ng Diyos. Dahil kung saan mapapunta yung alagad na yon, anong ginagawa? Nangangaral, hindi nagtatago. Tumakbo sila, yes. Kasi kung patay na sila, hindi na sila makakapangaral. Kailangan buhay sila. Amen. No? Kailangan ginagamitan din po ng talino yung ating yung hindi kaduwagan, yung tumakbo ka sa danger. Kasi hindi mo na magagawa yung gawain ng Panginoong Hesus kung ikaw ay wala na.
Tama po ba? Kung nakahiga ka na, wala ka ng buhay, wala ka ng magagawa. O pero dahil sila, nangalat sila, ano nangyari? Kumalat ang salita ng Diyos hanggang makarating sa Asia, kung saan naroon ang bansang Pilipinas, ang ating kontinente. Nakaabot ang salita ng Diyos. Amen! Hindi ba napakagaling ng kumbaga sa anin mo? Kung titignan mo, pangit yung mga nangyayari, pero makikita mo yung plano ng Diyos. Sa bandang huli, maganda pa rin. No? Bakit mahalaga na ipangaral ang salita ng Diyos bukod sa ito ay ang buhay natin? Ito rin ang buhay ng ating iglesia. Ito ang buhay ng bawat iglesia, hindi lang po ng iglesia na to ng SCM. Kapag ang isang iglesia hindi nagbabahagi ng salita ng Diyos, sabi po ay mamamatay ang iglesia na yun. Kasi hindi siya nagsishare. No? Ang buhay po ng iglesia na katulad nito ay ang pagbabahagi ng salita ng Diyos. Bakit ba maraming nailipatay yung iglesia si Pablo? Dahil hindi siya tumigil ng pag-share ng word. And take note, si Pablo po, ang talagang na-mentor niya lang mabuti, kung aanahin mo po yung history niya, ay sino? Si Timoteo. Yung naalagaan niyang mabuti, na-train niyang mabuti, si Timoteo. And from the two of them, ilang iglesia ay naitayo sa pamumuno ni Pablo, na ang na-mentor niya si Timoteo. Tapos ito si Timoteo, hindi mo rin mas babasta-basta to, napakasipag din manggagawa ng Diyos. Kaya makikita mo, halos kalahati ng New Testament, mababasa natin doon yung mga ipinatayong iglesia ni Pablo. Amen. Yun po ang buhay ng church, ang salita ng Diyos, ang pagbabahagi ng salita ng Diyos. Ganon kahalaga yung tinatawag po nating evangelism. Amen. Need po nating magsipag sa pagbabalita ng salita ng Diyos, mga kapatid. Matatapos na po ang 2023, 2 buwan na lang at magbabagong taon na naman po tayo. Tumingin po kayo sa kapaligiran natin. Meron na po bang bago sa atin? Sige, tumingin kayo. Kayo makapagsasabi, may bago? Meron, ilan? Isa. Ilang buwan meron ng isang taon? Ilan ang tao sa SCM? Ilan ang nag-share ng word sa SCM? Hindi kinakailangan maging pastor ka para lang sabihin mo, di naman ako pastor kaya hindi ko kailangan magbahagi. Yung mag-imbita ka lang, kapatid. Mag-imbita ka dito sa church mo. Napakalaking tulong na yon sa iglesia. Yung hindi ka tumitigil mag-imbita, uy, attend ka dun sa amin, attend ka, unless kayo mismo, hindi kayo kumbinsido sa church na kinaroroonan ninyo. Di talaga kayo mag-iimbita. Pansinin ninyo, bakit ba naging mga mega churches yung mga malalaking church ngayon? Nagtulog sila? Hindi tumitigil yung mga tao doon na magbahagi ng salita ng Diyos. Hindi sila tumitigil na mag-imbita. Hindi sila tumitigil. Meron pa silang mga kaparaanan kung saan ilalabas nila yung tao, pakakainin nila yung tao, inaalagaan nila yung tao hanggang sa mawin nila yung tao. Tama po ba? At the expense of their own pocket. Bakit? Kasi alam nila yun ang dapat. Yun ang kautusan ni Kristo. Alam nila yun ang dapat nilang sundin. Yun ang mandato ng mga iglesia. Amen. Naalala ko tuloy ng Biyernes na ibahagi lang ni tatay inyo
Kung malakas lang si Tatay Inyong, sasama sa hayuhan niya. Kasi napakasipag noon yan. Yan, sila Tatay Inyong, Nanay Ode, Nanay Itring. No, kung kaya lang ni Tatay Inyong, hindi tayo iiwan yan sa hayuhan. Pero syempre, dumarating din sa edad talaga ng tao, yung hindi na nila, yung nagagawa nila noon, hindi na nila kayang gawin ngayon. Naaalala niya kung sino yung mga masisipag humayo noon. Binabanggit niya pa kung sino-sino. Yung mga masisipag humayo noon. Kasi yun talaga, kahit sabi mo noon hanggang ngayon, yun talaga yung paraan. Paano ba ang buhay ng isang iglesia na katulad po nito? Walang patumangga, walang tigil na pagbabahagi ng salita ng Diyos. Amen po mga kapatid. Uulitin ko, yung kayo ay nag-iimbita lang na dumalo sa iglesia na to, na hindi kayo tumitigil na kakaimbita. Malaking tulong po yun sa ating iglesia. Amen. No? Malaking tulong na po yun sa ating iglesia. Dahil ito nga ang buhay ng ating church. Kasi hindi na kailangan bumaba si Kristo rito para siya gumawa nun. Kaya nga na tayo tinawag eh. Kaya niya po tayo tinawag, kaya tayo may kanya-kanyang calling, kaya niya tayo, yung Matthew 28, babalik tayo doon. Matthew 28, 19 to 20, the greatest commission. Mga kapatid, kahit pa sabihin natin sa panahon talaga natin ngayon, mahirap humayo, ang mga tao halos ayaw pumunta sa church. Kung ayaw ng isa, pumunta ka dun sa isa, imbitahan mo yung kabila. Amen! Mga kapatid, pag-imbita lang. Yun na lang po yung magiging tulong ninyo, mag-imbita kayo ng mag-imbita na umattend dito. Bakit? Kasi yan yung kailangan. Yun yung utos ng Diyos na kailangan nasusunod ng iglesia na to. Nasusunod po natin because this is the commandment of God. Mag-anniversary po tayo. Ano yung i-offer natin sa God? Yes, makakapag-offer ka ng pinansyal, makakapag-offer ka ng pera mo. Pero ano ba yung mas mahalaga sa Diyos? Hindi ba yung meron na isa uling tao na manunumbalik? Sabi nga, isa lang. Isa lang ang magsisi. Buong kalangitan ang nagsasaya. Amen. Ano po? Pangalawa, ano man yung motibo? Sabi nga ni Pablo sa verses 15 to 18. Tingnan nyo Balikan natin. Totoo nga ipinangangaral si Kristo ng ilan dahil sa inggit at pakikipagtalo. Ngunit ang iba naman ay nangangaral na may tapat na hangarin. Ipinangangaral nila si Kristo dahil sa pag-ibig, sapagkat alam nilang ako'y nabilanggo dahil sa pagtatanggol sa mabuting balita. Ang iba'y nangaral ng di tapat sa kalooban, kundi udyok ng masamang hangarin, sapagkat hangad nilang pasakitan ako, samantalang nabibilanggo. Ngunit walang anuman sa akin ang lahat ng iyon. Ikinagagala ko pa nga ang mga pangyayari. Ang mahalagay na ipangangaral si Kristo kahit sa anong paraan. Tapat man o hindi ang hangarin ng nangangaral. Nakita po natin to. Amen? Kasi syempre, balitang-balita yung nangyari kay Pablo. Siya'y nakulong dahil sa kanyang pag-share ng Word of God. At alam naman natin, hindi lang po ordinaryong tao yung mga involved sa pagkakakulong ni Pablo. Mga matataas na tao ang involved sa pagkakakulong ni Pablo. Kaya nung nakulong na siya, kanya-kanya silang kanya-kanya silang komento, kanya-kanya silang, alam mo yon, yung mga kanya-kanyang salita ba? Tapos kanya-kanya silang pangangaral. Anong sabi ni Pablo? Ako'y nagagalak, ikinagagalak ko pa nga ang mga pangyayari. Hindi mahalaga sa kanya. Anong motibo nung nag-share? Ang mahalaga sa kanya na ibabahagi ang salita ng Diyos na ipapakilala si Kristo. Amen! Mga kapatid, meron talaga mga nagbabahagi na wala dito. Hindi talaga niya kalooban, wala sa loob niya. Meron talaga mga nagbabahagi ganyan. May mga nangangaral talaga na iba yung kanilang motibo. Pwedeng sumikat sila, makita na masipag sila, o whatever. Iba-iba talaga ng motibo
motibo ang tao. Pero ang sabi ni Pablo, di bale, kung ano man ang motibo niya, nung nangangaral, ang mahalaga na ipangangaral si Kristo. Yun yung mahalaga, na ibubo kayong labi para sa Panginoon. Amen! Ang nakakalungkot, hindi na nga naggugusto, hindi na nagmumot, wala nang motibo, wala pang motibo na ipangaral si Kristo. Eh kung tama naman yung sasabihin mo, tama naman din ang puso mo. No? Si Pablo sabi niya, di bale, ano man ang motibo nila, mahalaga sa akin, maipangaral. Yun yung talagang ano ni Pablo. Mahalaga sa akin, maipangaral ang mabuting balita. Mahalaga, maraming makarinig ng mabuting balita. Bakit? Ang gusto ng Panginoong Yesus natin, lahat ay maligtas. Amen. Sana pa po ba yung inaabot natin? Gano'n na kalayo yung nararating natin sa pagbabahagi ng salita ng Diyos? Gano'n na katagal yung ginagawa natin na to? Sobra ka na bang napapagod upang hindi mo gawin at hindi ka sumunod sa ipinag-uutos ng Diyos na to? Gano'n na po ba talaga tayo kaabala? At karaming gawain para hindi natin magawa ang mga bagay na to. Kahit anong motibo mo, ang sabi ni Pablo, kay Pablo galing mo yun, ipangaral mo ang salita ng Diyos. Sabi rin sa Timoteo, preach the word in season and out of season. Napapanahon man o hindi, mangaral ka, magbahagi ka, i-share mo, ikwento mo si Jesus. Ay, saka na ako mag-share, wala pa naman akong i-share. Sa dami ng ginawa ng Diyos sa'yo, wala kang ma-share. Sa dami ng mga himalang ginawa ng Diyos sa buhay natin, sa dami ng mga sinagot niyang panalangin sa atin, sa ating buhay, huwag natin sabihin wala tayong ma-share. Paulit-ulit po tayo dito. Your own testimony is the best sharing na maibibigay mo sa iba kung paano kumilos ang Diyos sa buhay mo. Tama. Kasi yun yung talagang hindi mo mapapasinungalingan. Dahil naranasan mo yung kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Amen. Huwag lang po tayong makikipagtalo ho. Ayaw ng Diyos ang nakikipagtalo. Pag yung tipong kausap mo ay medyo gusto lang ng debate, ay iwan mo na ng maayos. Meron kasi gusto lang talaga makipagdebate. Eh sa totoo, hindi naman kayo matatapos kung kayo makikipagdebate. Maiinis ka lang, isa sa inyo mapipikon hanggang mag-away lang kayong dalawa. Bakit? Pipilit mo yun sa'yo. Siyempre, di ba? Hindi ka naman papatalo eh. Pipilit niya yung kanya. O, sino mananalo? Wala. No? Walang mananalo. Oo, natuwa pa yung kaaway. Kaya kung ang gusto lang, ang hanap lang ng kausap mo ay debate, wag na lang. Kumbaga, gagamitan nga natin siya ng discernment, diba? Kaya ka nga nagpe-pray bago mo yan gawin. Minsan, simpleng kausap mo lang. Minsan, simpleng kakwentuhan mo lang. Pwede mong isingit si Kristo. Tama po ba? Minsan, parang yung siesta time ninyo, minsan sa konting siesta time mo, pwede mong maisingit ng Panginoong Yesus. Pwede mong maibahagi si Kristo. Pwede mong ipagmalaki ang Diyos sa buhay mo. Kahit kausap mo lang sa call or kung ano man kaparaanan, basta as long as may kausap ka. Ang dami na madadaling paraan ngayon. Napakabilis na ng kaparaanan natin kung paano makakaabot tayo sa mga tao na alam natin na hindi pa nila kilala ang Diyos. Amen. No? Napakahalaga po na tayo po ay nag-share o nag-iimbita para yung mga iimbitahan mo makarinig ng salita ng Diyos. Kung nahihiya kang mag-share, mag-imbita ka lang. Kasi meron namang basta pumunta ka lang sa church, o diba, hindi naman ikaw yung magtutok doon. Basta nag-imbita ka, tapos yung naimbitahan mo, makakapakinig. Na ano nyo po yun? No? Dati sa call center, isa sa umpisa lang isa sa training sa amin. If you don't know what to say,
Just say hello, good morning, good evening, good afternoon, or whatever to your client, and then give it to me, sabi ng supervisor namin. Ganun lang, mag-hello ka lang, tapos kung hindi mo alam yung sasabihin mo, pasa mo na sa akin yung phone. Siya na bahala, basta tumawag ka. Siya kakausap. Kasi kung bago ka nga lang, kasi may emergency ka nga, no, hindi naman mawawala yun sa trabaho. Ganun din dito. Sasabihin mo, di ka marunong magbahagi ng salita ng Diyos, nahihiya kang magsalita. Mag-imbita ka lang, dali mo lang dito, at bahala na yung magtotok. Bahala na ang Diyos na kumilos sa buhay ng tao na iyon. Basta mag-imbita ka. Amen. In that way, kahit na indirectly, hindi ikaw yung nakapagbahagi, pero part ka, naging bahagi ka, para ang tao na to ay mabahagi na ng salita ng Diyos. Amen, mga kapatid. No? Pangatlo, freedom of being chained in life. Sabi sa verse 19 to 20. Tingnan po natin. Ang isa ko pang ikinagagalak ay ang pag-asa na balang araw muli akong makalalaya sa tulong ng Espiritu ni Jesucristo at ng inyong mga panalangin. Ang aking pinakananais at inaasahan ay huwag akong magkulang sa aking tungkulin, kundi magkaroon ako ng lakas ng loob sa lahat ng panahon upang sa mabuhay o sa mamatay, mabigyan ko ng karangalan si Kristo. Amen? Napakaganda na sinasabi ni Pablo. Kaya talagang pwede natin siyang gawing inspirasyon. Paano ba namuhay si Pablo? Paano ba naglingkod si Pablo? No? Anong sabi rito? Freedom of being chained. Si Pablo literally nakakulong at this moment nung sinulat niya itong sa Pilipos. Tama po ba? Tayo na maaaring nakakulong ka, kapatid, sa pagdurusa, sa paghihirap ng buhay, sa sakit. Maring nakakulong ka sa mga ganyan. Kaya nga yung turo natin nung nakaraang linggo, di ba? Surrender it to God. Ano yung pinagdurusa mo? I-surrender mo sa Diyos. Isuko natin sa Diyos. At anong sabi? Ang isa ko pang ikinagagalak ay ang pag-asa. So, ibig sabihin, ano ba yung nagiging dahilan na tayo po ay hindi makakilos, hindi makasunod sa Diyos, may pag-asa na tayo ay makalaya sa sitwasyon na yan. Mga kapatid, kumbinsido ba kayo? Buhay na buhay ang ating pag-asa. Amen. May pag-asa na makalaya tayo. Anong sitwasyon mo ngayon? Palalayain ka ng Diyos dyan. Manatili ka ng tapat, katulad ni Pablo. Manatili lamang kung tayong tapat. No? Makakalaya ako, sabi ni Pablo, sa tulong ng Espiritu ni Jesucristo at ng inyong mga pananalangin. Kaya napakahalaga na nakikipag-isa po tayo sa panalangin. Kaya tingnan ninyo, di ba? Dito. O, pag sinabi, o mga kapatid, pag-pray nyo naman yung ganito. Di ba nagpe-pray tayo agad? At mas madalas, kayo po ay saksi. Mas madalas, kapag corporate ang prayer, when I say corporate, marami tayo. Buo, hindi man buo, marami. Malaking porsyento ng bilang ng iglesia na ito ay nananalangin, tumutugon ang Diyos. Amen. Anong dahilan para hindi tayo sumunod? Kung ginagawa ng Diyos, binibigay ng Diyos, tinutugon ng Diyos ang ating mga panalangin, anong dahilan? Bakit hindi tayo makahakbang? Bakit hindi natin magawang ipangaral si Kristo? Bakit hindi tayo dumadami? Anong dahilan? Amen. Yun po kasi yung realidad. Tayo po ay mag-11 years on January 2024. Kung tutuusin, kahit po sana ngayong panahon natin ngayon, kung masisipag po tayong lahat, kahit papano, yung 40 upuan na yan, puno na. Alam niyo yung upuan natin na puti na yan? 40 lang ata yan. Pero tingnan niyo po, hindi ba napakarami pa pong bakante?
Nasaan yung sense of urgency na sinasabi? Wala na tayo sa last days, nasa last minute na tayo. Nasaan po yung sense of urgency natin? Kung talagang nararamdaman natin na kailangan natin makapagbahagi, makasunod sa Diyos, kung talagang nararamdaman natin yun, nasaan yun? May nabasa ako sa news, senior na po siya sa abroad. Matandang lalaki. Sumakay siya sa tren. Tapos sabi niya lang, parang nag-share ba siya about Jesus Christ? May bumato sa kanya, babae. Duguan yung matandang lalaki. Tayo wala pa tayo nang nararanasan na ganun. Tama? Hindi ko naman sinabing antayin pa nating maranasan yun. Pero, ba't yung iba? At their age, natandaan niyo yung sinabi ng Nanay Peli noon? Ikaw ba yun na yung nag-share, yung senior na din? May turo ka na senior na. Si TRC, sorry, si TRC. Senior na yung mga matatanda, nasa sasakyan, nagbabahagi ng salita ng Diyos. Ginagawa nila yun kasi alam nila. Nauunangaan nila yung time. Na meron na lang tayong mga mananampalataya, tayo, ibig sabihin, hindi natin nauunawaan pa yung sinasabi. At yung pinapangaral ng Biblia, dahil wala pa tayong nasisense na kailangan natin. Tama po ba? No? Yun po yung malungkot na katotohanan. Tingnan mo yung mga nagbabahagi sa mga sasakyan. Halos hindi naman pansinin yung mga yan eh. Hindi naman talaga sila halos pinapansin. May makakapakinig dyan. Ayun, katulad lang ni TRC kasi meron na siyang ano. Oo. Pero yung iba, hindi naman din talaga nila pinapansin. Pero, nagpapatuloy ba sila? Nagpapatuloy sila. Yung iba, hindi naman nangihingi. Hindi lahat ng nangangaral sa mga sasakyan nangihingi. Nakakita na kayo noon? Naka-encounter na kayo noon? Hindi lahat ng nangangaral sa sasakyan nangihingi po sila. Merong nangangaral ang hindi sila nangihingi. Amen. So mga kapatid, kung ang nagiging dahilan ay yung kabigatan mo ngayon para hindi ka makasunod sa sinasabi ng Diyos sa atin na kailangan natin gawin, palalayain ka ng Diyos dyan. Yan po ay kung nagde-desire po tayo. Ang mahalaga kasi, dinidesire mo at dinidesisyonan po yan. Kung nagde-desire ka at nagde-decide ka na talagang gusto mo na sumunod, then it will happen, you will do it. Pero kung di mo siya dinidesisyonan, hindi mo talaga siya gagawin. Kailangan desisyonan po natin itong lahat. Amen po. Desisyonan po natin itong lahat. Sa totoo lang po, yung prayer visit natin, nagpo-focus po tayo ngayon dito sa kapaligiran natin. Dito, sa mga kapitbahay natin dito sa Tehero. Dito po ang focus natin. Sa totoo, wala naman din kami ibang nakakasama eh. Kundi kami 4, 5, yung mga regular na sumasama sa amin, yun yung mga nakakasama namin. Sige, intindihin natin yung iba, may trabaho. Pero sabi ko nga sa inyo, kung hindi mo magawang gawin yung bagay na yung mag-imbita ka, kapatid. Dapat na nag-iimbita ka, dapat na kinukumusta mo yung nawawala na ngayon. Napakalaking tulong niyan sa iglesia. Amen po ba? No? May nangungumusta ba doon sa mga nawawala dito? May nagchat-chat ba doon sa mga nawawala dito? Hindi ko alam kung meron. Kinukumusta niyo ba sila? Kumusta na sila? Amen po. Ito po mga bagay na to, pinakikita ng Diyos, yung mga pagkukulang po natin. Nawa ay tugunan po natin. Amen, mga kapatid. Gusto yung makitang umasenso ang iglesia na to, makipagtulungan po kayo. Makiisa po kayo. Parang ano lang naman to yung bayanihan. Alam niyo lahat yung representasyon ng bayanihan, tama?
Di ba yung bayanihan, nagbubuhat yan ng bahay kubo. Tama po ba? Lahat yan, sama-sama nagbubuhat. Huwag ka doon sa loob, huwag ka sumakay. Makibuhat ka. Para magaan ang trabaho, magaan yung binubuhat. Naunawaan po natin. No? Kung ito sa panahon ni Pablo, kailan pa ba to? Kailan pa ba naisulat to? Napakatagal na, sobrang tagal na. Pero ganun ka-eager si Pablo na talagang gusto ko, kinagagalak ko, na maipahagi si Kristo, na maipangaral ang salita ng Diyos, ano man ang motibo ng nangangaral. Ganun siya ganun siya kasigasig, na maipakilala si Kristo sa mga tao. Kapatid, ikaw, nararamdaman mo ba yun? Yung kasigasigan na gusto mo, itong tao na to, makilala niya si Kristo. No? Dapat nararamdaman po natin lahat yan, hindi lang ng iilan. Amen. No? At sabi pa po dito, verse 21, tingnan nyo. Ay, verse 20 muna. Ang aking pinakananais ay inaasahan ay huwag akong magkulang sa aking tungkulin. Nakakulong na siya, yung pa yung nasa isip niya. Kung tutuusin, dapat ang nasa isip ni Pablo, o mga kapatid, tulungan niyo naman ako paano ako makakalabas dito sa kulungan. Di ba? Dapat ganun yung priority niya para pag makalabas na siya, mas magagawa niya yung gusto niya. Pero nasa kulungan siya nung sinasabi niya, ang aking pinakananais at inaasahan ay huwag akong magkulang sa aking tungkulin. Bawat isa po sa atin may tungkulin. Amen. Kumusta po yung tungkulin nating lahat? No? Ang sabi pa niya, huwag akong magkulang sa ating tungkulin, kundi magkaroon ako ng lakas ng loob sa lahat ng panahon upang sa mabuhay o sa mamatay, mabigyan ko ng karangalan si Kristo. Ang nasa isip niya si Kristo pa rin. Sa mabuhay o sa mamatay, gusto niya mabigyan ng karangalan si Jesus, ang ating tagapagligtas. Anong nasa sa isip niyo ngayon? Mga kapatid, anong naiisip po natin ngayon? Maraming iba sa inyo inaantok na. Maraming iba walang interes. Pakialam ko ba sa sinasabi mo? Basta ako marami akong ginagawa. Bahala kayo dyan, kayo naman ang leader. Sana wala naman pong ganun. Amen. Hindi lang naman po leader ang tinawag ng Diyos dito eh. Kaya nga po naging kasama namin kayo dahil tinawag din kayo ng Diyos. Amen. O hindi kayo umaamin, hindi kayo tinawag ng Diyos. Sabihin ng iba, hindi napilitan lang ako kasi ang nanay ko makulit. Ito kasi kapatid ko makulit. Sama ng sama sa akin. Salamat ka, kinukulit ka. Saan ka ba niya dinadala? Sa buhay. Amen. No? Mga kamanggagawa ko, mga kapatiran ko, panahon na para magseryoso tayo sa mga tungkulin po natin. Katulad ni Pablo, hindi man natin matumbasan kung gaano talaga kasipag si Pablo, gaano talaga kahusay si Pablo, hindi man na tayo maging ganyan. But at least yung puso natin at yung isip mo na dinidesisyonan mo, ayoko rin magkulang sa tungkulin ko kay Kristo. Gusto ko masiyahan yung Diyos ko. Kasi ang pinaglilingkuran ko ay si Kristo. Ang pinaglilingkuran ko, tagapagligtas ko. Yun man lang, maging motivation sa ating lahat. No? Para mas lalo nating gustuhin na gampanan ang ating mga tungkulin. Amen po mga kapatid. Huwag tayong hanap ng pagbabago rito
kung ikaw naman ay hindi mo naman talaga lubusang ginagawa ang tungkulin mo. Marahil may mga ganoong pag-iisip, hanap ng hanap, hanggang ngayon naman ganito pa rin tayo, hanggang ngayon naman ganyan pa rin. Huwag hanap ng pagbabago at pag-unlad. Kung ikaw mismo, ang tungkulin mo ay hindi mo naman ginagampanan. Tama po ba? Mahirap po. Mahirap kapag hindi po lahat nagkakaisa at hindi lahat gumagawa ayon sa kanilang tungkulin, ayon sa kanilang pagkatawag ng Diyos sa kanilang mga buhay. Verse 21. Dito lang po tayo kay Pablo. Verse 21. Sapagkat para sa akin si Kristo ang buhay at dahil dito'y pakinabang ang kamatayan. Amen. Kaya nga naging very popular tong sinabi ni Pablo na to eh. For me to live is Christ and to die is gain. Ganda ng kanta na to eh. Hindi ko lang alam. Pero ang sabi ni Pablo rito, para sa akin si Kristo ang buhay. Para sa iyo. Ano ang buhay mo, kapatid? Para kanino yung buhay mo? Sabi ni Pablo, para sa akin si Kristo ang buhay at dahil dito'y pakinabang ang kamatayan. Gusto niya nang mawala kasi nga syempre yung kanyang pinagdurusa at alam naman niya kung saan siya pupunta. Kaya sabi niya, okay lang na mawala na ako. Pero gusto ko pa rin makagawa ng mabuti. Diba? Nabasa natin ang sabi ni Pablo. Kung sa kanyang paggawa ng mabuti, marami pa ang makikinabang, mas gugustuhin niya pa nga rin mabuhay uli o mabuhay pa. Hindi po siya namatay. O mabuhay pa, bali ako ng salita. Tama po ba mga kapatid? No? So tayo po, anong essence ng buhay mo? Sabi nga ng turo ni Kate nung nakaraang Biyernes, kung hindi ka nangangaral, nagbabahagi ng salita ng Diyos, kung hindi rin lang si Jesus ang sentro ng buhay mo, anong sense ng buhay po nating lahat bilang isang mananampalataya? Given na yung para ka sa pamilya mo, para ka sa mga mahal mo sa buhay, pero sinong number one na dapat meron tayong lahat? Si Kristo. Ang number one natin dapat sa buhay natin ay si Kristo. Tapos, susunod na yung iba. Uulitin ko, kung ikaw man ay binibigay mo yung buhay mo kay Jesus, palagay mo ba papabayaan ng Diyos yung mga mahal mo sa buhay? Hindi. Amen. So, tingnan po natin yung ano bang mahalaga talaga sa akin sa buhay ko na to. Ano ba talagang halaga ng buhay na to? Ano bang halaga ng buhay ko? Ano bang pinahahalagahan ko sa buhay ko? Limiin po natin mga sarili natin. Kung hindi si Kristo, yung nagiging pagpapahalaga ng buhay mo ngayon, at least ngayon, na itinuro ito sa atin ng Panginoon, ay madadivert ng kaisipan mo at ang puso mo na ang buhay natin dapat mananampalataya ay kay Kristo. Kaya nga ang ng prinsipyo ng Diyos sa atin, di ba? Selfless. Hindi mo na iniisip yung sarili mo. Anong sabi sa Roma? Bigyan mo ng kasiyahan yung kapwa mo. Sinabi niya ba, unahin mo yung sarili mo? Tingnan nyo ha, very opposite siya sa turo ng mundo na to. Tama? Sa mundo na to, anong tinuturo? Unahin mo, mahalin ang sarili mo. Pero sa Diyos, anong sabi? Yung kapwa mo, yung unahin mo. Hindi po yung ibig sabihin na uunahin mo yung iba, ay papabayaan mo yung sarili mo. Hindi po yun. Alam ko, naiintindihan ninyo ang ibig sabihin ng mga pananalita na to. Amen po ba? Nauunawaan po natin ng lahat to. Hindi na natin siya masyadong i-elaborate. Pero yun ang gusto ng Diyos.
Parang si Pablo, wala siyang ibang inisip. Simula nung makakilala si Pablo, tandaan natin, nung unang-una pa lang na hindi pa kumikilala si Pablo, ano siya? Si Saul siya, di ba? Anong trabaho niya? Walang ginawa to si Saul kung hindi manghating ng mga mananampalataya at pumatay ng mga mananampalataya. Isa siya sa susi kung bakit namatay si Stephen. Ganon kasama si Pablo. Ganon siya kagalit na galit sa mga mananampalataya. Pero kita mo naman kung nakakilala. Nakita mo yung changes. Nakita natin yung pagbabago. Pagbabago ng buhay. Amen? Yun talaga yung pagbabago. Amen. Panghuli, verse 27. Sabi rito, kaya nga mga kapatid, pagsikapan ninyong mamuhay ayon sa mabuting balita tungkol kay Kristo. Sa gayon, makabalik man ako sa inyong piling o hindi, makatitiyak akong kayo'y nananatili sa isang layunin at sama-samang ipinagtatanggol ang mabuting balita. Mga kapatid, kung meron tayong dapat ipagtanggol, ipaglaban, ano yon? Yung mabuting balita yon. Maging mga defenders of the Word of God po tayo. Kung kaya natin ipagtanggol yung ibang mga tao kahit hindi tayo kilala. Like for example, nung nangyari sa Itbulaga, na naalis sila dun sa di ba? Maraming nagtatanggol sa kanila. Tama po ba? Yung mga daming tao na yun, kilala ba yung lahat ng Hindi. Pero pinagtatanggol nila dahil naniniwala sila doon sa layunin ng palabas na yon. Ngayon kapatid, kung ikaw ay naniniwala sa layunin ni Kristo, pagtatanggol mo, ipaglalaban mo ang salita ng Diyos. Maninindigan ka sa iyong pananampalataya. Mamahalin mo ng lubos ang Diyos. No? Ipagtatanggol in a way na talagang parang si Pablo. Wala siyang ibang binabanggit kapag ka may problema. Anong binabanggit niya? Salita ng Diyos ang katapat. Kapag siya'y nasa tama, talagang siya po ay naninindigan sa kanyang pananampalataya. Tingnan mo, kaharap niya, emperador ng Roma ang kaharap niya. Anong ginawa niya ba nun? Di ba pinagtanggol niya yung Word of God? Bakit ka ba nasa harapan namin ngayon? Ano bang sala mo? Naghahaba ng kanyang naging Tapos sabi pa nga sa kanya, sa maikling panahon, gusto mo ba maging katulad mo ako? Ano sagot ni Pablo? Opo. Di ba? Ganun niya pinagtatanggol ang salita ng Diyos kahit sinong kaharap niya. Kasi baka mamaya po, bawala nga, hindi ko sinasabing pero nawawala naman. Ay, ang galing niya magsalita. Umari lang, may kausap ka. Natakot ka agad kasi yung kausap mo magaling magsalita. Pero kung tutuusin, may naririnig ka ng hindi maganda, hindi ka na kumikibo. Hindi ka na kumikibo kahit na hindi na tama yung sinasabi ng tungkol sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Bakit? Na-intimidate ka na So, hindi mo na pinagtanggol yung Word of God. Ay, hindi, kapatid, ganito yun. Ang sabi sa Biblia, ganon. Hindi naman pwede sinabing pagtatanggol mo, makikipag-away ka Isasite mo lang yung katotohanan, lalo kung alam mo na hindi na tama yung sinasite nung nagsasalita. Tama po ba? Ang problema, pag hindi mo nga alam. Kaya kailangan, may alam tayo, nagbabasa, nagmumuni-muni, nagde-devotion, nananalangin. Back to basic. Yan yung mahalaga para po tayo may alam. In conclusion, sabi sa verses 28 to 30, huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot sa inyong mga kaaway, pagkat ito ang palatandaan
palatandaan sila ay mapapahamak at kayo'y ililigtas ng Diyos. Marami po tayong makakaaway, alam mo yun, yung hindi magkakagusto talaga sa atin. Marami. Naalala ko nga nung nandito tayo nung nakaraang Biyernes eh. Di ba na Emma? Bibigyan lang namin siya ng flyers lang, wala pa kami sinasabi. Yung mukha niya talaga, kung paano niya kami tanggihan, para kami po ay may sakit. Sabi ni Nanay Emma, bibigyan lang ng papili. Kaya mo na, Nay. Talagang kung umiwas siya sa amin. Dami ko nga yung sarili ko eh. Bango naman ako. Nagkulon ako bago ako umayo. At yung tingin niya sa amin. Marami pong ganyan, hindi lang yung mga ganong. Marami tayong ma-encounter na ganyan, ma-experience na ganyan. Iba't ibang uri ng alam mo yun, ng reaksyon ng mga tao pag tayo po'y nagbabahagi ng salita ng Diyos. Pero nang sabi rito sa verse 28, huwag kayong matakot. Kasi gumawa ng kaaway yan eh. Dahil hindi pa naman talaga nila kilala si Kristo. Kaya yung reaksyon nila ganon. Amen? Kaya sabi rito, huwag kayong matakot sa inyong mga kaaway. Pagkat ito ang palatandaang sila ay mapapahamak at kayo'y ililigtas ng Diyos. Verse 29, pinagkaloob niya sa inyo ang karapatan makapaglingkod kay Kristo, hindi lamang ang manalig sa Kanya, kundi rin daw, magtiis din naman dahil sa Kanya. So kung may kasama to sa mga titiisin natin, kung paano po tayo itatrato ng mga mapupuntahan natin, makakatok natin mga bahay, mababahagi na natin mga tao sa pag-share ng Word of God. Kung ano man yung magiging reaction nila, huwag ka nang masurpresa. Siyempre, minsan bilang tao talagang medyo may maaano ka ng konti. Parang noong bago-bago sumasama ako sa mga hayuhan, malayo pa lang, pag nakita kong nakasmile, sasabihin ko doon sa kasama ko, yung puntahan natin, nakamiti. Pero pag nakita ko nakasibangot, lalampasan kita. Kasi bangot ka sa akin. Ganun yung aking pero hindi po tama, mali po yun. Amen. Wala po tayong dapat pinipili. Malay mo, yung palang nakasibangot, yung pala yung tutugon. At yung nakasmile, nangingitian ka lang para umalis ka na agad. Pwede ganun, di ba? Ay, yung oo lang ng oo sa'yo, para umalis ka na. Yung minsan may nakakausap tayong ganyan, ba? Yung nagbebenta. Oo ka na lang ng oo, para makaalis ka na, hindi mo na siya mapakinggan. Pwede ganun. So may mga iba-iba pong reaksyon ng mai-encounter natin pag tayo po ay nagbahagi. No, once na talagang lumabas ka dyan, iba-iba yung mai-encounter natin. Kung ano yung magiging reaksyon po ng mga tao, maging handa po tayo. Isa yun sa mga bagay na tiisin mo, huwag kang magagalit. Tiisin mo, huwag kang mapipikon, huwag kang maiinis. Isa yun sa ating tiisin kung paano po nila tayo itatrato. Anyway, kung di sila magbabago, anong sabi? Balik ka dun sa verse 28. Mapapahamak sila, pero ikaw, maliligtas. Ililigtas ka ng Diyos. Amen. Nakukulitan na sila. Sige lang. Pagpatuloy lang natin. Tayo po, kung walang nakulit sa atin, wala tayo dito. Tama. Kung ano ginawa sa atin, kung sino man yung humayo sa atin, naniniwala ako nakulit yun. Karamihan sa atin nakulit. So kung walang kukulit sa atin, paano? Walang kukulit sa mga tao, paano na? Wala po talaga tayong makukuha kung hindi tayo mangungulit. At hindi tayo magiging paulit-ulit sa kanila sa pagbabahagi, pag-share ng salita ng Diyos. Amen. Kaya nga sabi po rito, pinagkaloob na sa atin yung karapatang makapaglingkod. Isa yun, hindi lang yung ministry mo, kapatid. Ang paglilingkod na to, kasama to. Kasama to sa kalingkuran na dapat po natin ginagampanan. No? So pinagkaloob na po sa atin ng Diyos yan.
Verse 30, ngayon kasama ko na kayo sa pakikibakang nakita ninyong ginawa ko noon at nababalitaan ninyong ginagawa ko hanggang ngayon. Hanggang sa mamawala na si Pablo, hindi siya tumigil. Hindi siya tumugot. Magturo, mag-share, bigyan ng karangalan si Kristo, hindi niya po pinagsawaang gawin. Kahit sabi mo paulit-ulit niya itong ginagawa, hindi po siya tumigil sa kanyang ginagawa hanggang sa mapulpil niya at masabi niya nga natapos niya yung kanyang race. Diba? Sa lahat ng siya yung nagsabi, I have finished the race. I have kept the faith. Sarap kaya sasabihin mo sa boss mo, Lord, natapos ko yung pinapagawa mo. Diba? Pagkaharap mo na yung Diyos, yun yung i-report mo. Lord, natapos ko. Lord, nagawa ko yung pinapagawa mo. No? Amen. Kaya mga kapatid, panahon na po para tayo po ay muli ang panawagan ng banal na spirito sa ating iglesia. Hindi ka man makasamang makahayo, kapatid, mag-imbita ka. Ipagmalaki mo pa rin si Kristo sa buhay mo, sa pamamagitan ng pag-iimbita. Pagka-imbita mo, ipasa mo. Katulad ng sinabi ko kanina, nahihiya kang mag-share, ipasa mo agad. Ito, si Ate Tess, kausapin ka. Diba? Naipasa mo na, pero mahalaga doon, nakapag-imbita ka. Amen po ba? Mga kapatid, ilan tayo ngayon dito? Wala ba tayong 20? 19? Kung ang lahat po sa atin ay merong kahit isa na madadala, times 2 na tayo agad. 19 times 2, 38 agad yun. 2 na lang ang magiging bakanting upuan na puti. Biruin mo yun. Kung talaga pong alam mo yun, magpupursige tayo. Gagawin natin yung nararapat. Amen? Mas magiging maganda yung problema natin kung wala na tayong upuan. Okay lang na problema yon, yung wala na tayong maupuan. Amen. It's about time na magsipag na po tayo. Ito yung panahon, di na uso yung tutulog-tulog. Huwag ka na rin mag-backslide. Huwag ka na tumalikod. Huwag ka na rin masyadong sensitibo. Dahil pagka nasa ministry po talaga, hanggat maaari, isa yan sa inaayos ng Diyos na karakter, yung mga sensitive. Kaya nga diba, sa worship team noon, bawal ang MU. Bawal ang matampuhing unggoy. Konting na pagsabihan, ayaw na. Konting na pagalitan, ayaw na. Kahit saan ka pupunta, kapag ganyan ka, di ka talaga tatagal. Kung pupunta ka pa sa mas malalaki, mas lalo na. Amen. Ano po? Manalangin po tayo. Pag-pray natin sagad, hingin natin sagad na talagang, Lord, gusto ko nang sumunod. Lord, gusto kong makapag-imbita. Lord, gusto ko pong makapag-offer sa'yo, lalo na sa anniversary. Gustuin natin lahat yun. Gustuin natin na tayo may bibigay tayo sa Diyos. May i-offer tayo sa God natin. Gusto namin, Lord, makita umuunlad ng SCM. Dalangin ko maging katuwang po ako sa pag-unlad ng iglesia na to. Amen. Anong sabi sa Mateo? Marami na yung harvest. Pero anong kulang? Yung mga manggagawa. Marami nang aanihin, sabi sa Bible, pero walang mag-aani. Kaya anong sabi? Humingi kayo doon sa Lord of the harvest. Humingi kayo doon sa Master. Sa Kanya tayo hihingi. Pero sa ating paghingi, kasabay ng ating paghingi, ay yung pagbabago ng puso at isip mo, kapatid, na ikaw ay susunod din.
at may gagawin ka rin para sa Diyos. Amen. Hallelujah. Manalangin po tayo. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka. Lahat kami may tungkulin dito, Lord. Pero yung mga hindi nagseseryoso, kausapin mo sila. Hindi po namin kayang baguhin ang isip at puso nila, pero ikaw kaya mong baguhin ang lahat. Kung may mga sensitibo pa sa amin, Lord, kausapin mo po sila at baguhin mo na po sila, Panginoon. Sa iyong ministeryo, sa paglilingkod na to, Panginoon, tinuturo mo ang tibay ng kalooban, katatagan ng kalooban, Panginoon. At dalangin ng bawat isa sa amin, Panginoon, nawa ang bawat isa ay magnais na maging katulad ni Pablo na makasunod sa iyo, na ayaw magkulang sa kanyang tungkulin, na ang buhay namin na to ay sadyang nakalaan para sa iyo, God. Hallelujah. Tayo po lahat ay tumayo. Hallelujah. Alam niyo yung kantang maglilingkod sa iyo, di ba? Ang buhay ko'y sadyang laan lamang para sa iyo. Pwede mo ba akong mag-request sa inyo? Na kapag ito'y inawit ninyo, nasa puso, gusto mo talaga. Sabihin natin sa Diyos, at sabi nung awit, gamitin mo ang aking buhay para ano? Para maglingkod sa iyo. Kapatid, kung may problema ka, may problema tayong lahat. Kung may kabigatan ka, lahat tayo may kabigatan dito. Wala ritong ni isa na hindi na mo problema. Pero anong pangako ng salita ng Diyos? Buhay ang pag-asa natin at palalayain tayo sa sitwasyon na ito. Gustuin lang natin lahat. Makita natin, gusto natin makita mo umunlad dito, gusto natin dumamit tayo, gusto natin mag-offer sa Panginoon, gusto natin magamit tayo ng Diyos, kapatid. Ito na yung panahon. Baguhin nawa ng Diyos ang ating mga puso. Baguhin nawa ng Diyos ang ating mga isip. Hallelujah. Habang inaawit po natin to, kapatid, kausapin mo si God. At dinededicate mo talaga to sa Kanya. Inaalay mo sa Diyos ang bawat salita na mamumutawi sa labi mo sa pamamagitan ng awit na to. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Tandaan natin, wala po tayong maitatago sa Diyos. Pwede tayo magtago sa tao. Pero sa Diyos, hindi po tayo makakapagtago. Wala tayong maililihim sa Diyos. Hallelujah. Ang buhay ko'y sadyang laan lamang para sa iyo. Gamitin mo ang aking buhay para maglingkod sa iyo. Ang buhay ko'y puno ng sigla mula nang makilala
Gamitin mo kami, Panginoon. Nawa magdesisyon ang lahat na makasunod sa iyo. Ngayon din sa oras na ito, O Diyos. Hallelujah. Ang buhay ko'y puno ng sigla mula nang makilala ka. Buhay ko'y iyong binago, kaya ngayon maglilingkod sa'yo. Tataas ang ilangalan mo, yayag dakilang pag-ibig mo. Gamitin mo ang buhay ko, mahal kita, Panginoong Jesus. Bibigay lahat para sa iyo. Susunod sa mga yapak mo, iaalay sa iyo ang buhay kong ito. Itataas ang ilangalan mo, yayag dakilang pag-ibig mo. Gamitin mo ang buhay ko, mahal kita, Panginoong Jesus. Bibigay lahat para sa iyo. Susunod sa mga yapak mo, inaalay sa iyo ang buhay kong ito. Itataas ang ilangalan mo, ihayag dakilang pag-ibig mo. Gamitin mo ang buhay ko. Sabihin mo, mahal kita, Panginoon. Sige, sabihin mo sa Panginoon. Para sa iyo. Susunod sa mga yapak mo, inaalay sa iyo ang buhay kong ito. Minsan pa itataas kita, Panginoon. Tataas ang ilangalan mo, yayag dakilang pag-ibig mo. Bigyan mo ang awit mo para sa Panginoon. Hallelujah. Mahal kita, Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Para sa iyo. Susunod kami iaalay namin sa iyo ang buhay po namin, Panginoon. Itataas ang ilangalan mo, ihayag dakilang pag-ibig mo. Gamitin mo ang buhay ko, mahal kita, Panginoong Jesus. Bibigay lahat para sa iyo. Susunod sa mga yapak mo, inaalay sa iyo ang buhay kong ito. Maglilingkod sa iyo. Maglilingkod sa iyo. Maglilingkod sa iyo. Yes, God. Maglilingkod kami sa iyo, God. Sa mabuhay o sa mamatay. Nawa, O Diyos, kaming lahat nagnais na makasunod po sa iyo. Kaming lahat nagnais na makatubong sa aming mga tungkulin. Kaming lahat nagnais na makapag-alay sa iyo, Panginoon. Salamat ka. Alam ko, alam namin. Naririnig mo
mo ang panalangin ng iyong mga anak. Tinutugon mo. Wala kang hindi tinugon na panalangin sa iglesia na to. Lahat tinugon mo. Kung paano nga nagkaroon ng ganitong building, Lord. Kung paano nga ipagkaloob ang lupa na to. Kung paano nga itayo ang iglesia na to. Lahat yun galing sa'yo. Lahat yun tinugon mo, Lord. Kung paano gumamit ka ng mga tao, bukod sa mga binibigay po namin na hindi sapat. Lahat yun pinakilos mo, God. Kulang pa yung mga ginagawa namin. Para doon talaga sa gusto mo. Hindi sapat. Pero sana tulungan mo pa kami. Tulungan mo pa kami, God. Ikaw lang po yung makakapagbago ng isip at puso ng mga tao. Di namin kayang gawin yun, God. Ikaw lang ang may kakayanan na mangusap sa bawat tao na naririto sa iglesia na to, God. Dalangin ko mamulat na kaming lahat. Panginoon, kung paano nagmamadali na ang panahon, nawa maramdaman namin lahat yung pagtakbo ng bilis ng oras at panahon. Kung saan pakonti na ng pakonti ang panahon at oras na nalalabi sa mundo na to. Hindi para sa amin, kundi para sa lahat na nasa mundo na to. Nawa marami pa kaming maabot. Marami pa kaming maabot. Gamitin mo nga po ang aming mga buhay, O God. Pinupuri ka namin, Panginoon. Dinadakila, pinasasalamatan. At binabalik namin sa iyo ang walang hanggang parangal, walang hanggang pagpupuri at pagpupugay. Sa tanging pangalan mo, Panginoong Jesus. Amen.